We are grateful for the announcement of the involved countries that there is a real intent to terminate whatever conflict they have, and we are hoping that they will finalize the deal this Friday. This is a good news for us. Positibong epekto ang inaasahan ng Department of Energy sa balitang magkakaroon na ng peace deal ang Estados Unidos at Iran, kung saan inaasahan dito ang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kapag natuloy ito, hindi magtatagal at bababa na ang presyo ng langis sa bansa. Base sa nakapaloob sa kasunduan, bubuksan na ang Strait of Hormuz, kaya inaasahang mas magiging matatag ang supply ng langis sa bansa. Higit 70% ng supply ng langis sa bansa ay dumadaan sa Strait of Hormuz, kaya mayroong malaking epekto ang pagsasara o pagbubukas nito. Pag meron na pong agreement sila, ibig sabihin wala ng conflict doon at yung supply and ang presyo natin ay magsa-stabilize. Dahil sa dependence natin sa oil galing Strait of Hormuz, very much affected tayo. Base sa inventory ng Oil Industry Management Bureau o OIMB, nasa 45 araw o halos 1.5 buwan pa ang supply ng gasolina sa bansa. 43 days naman ang diesel. 139 days sa kerosene, 74 days sa jet fuel, 45 days sa fuel oil, at 45 days din sa liquefied petroleum gas o LPG. Samantala, wala pang katiyakan sa ngayon kung maaari nang alisin ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency sa kabila ng napipintong US-Iran peace deal. Kabilang sa maaaring pagbatayan ng DOE ay kung tuluyang bababa ang presyo ng petrolyo at mga pataba. Marso nang ideklara ng palasyo ang National State of Energy Emergency kasunod ng nangyaring gulo sa gitnang silangan mula noong Pebrero. Fuel and fertilizer, I think that will be indicative of when the lifting of the emergency declaration will be. JP Nunez, UNTV, News and Rescue.